yung purpose? Wasakin si BP Sara. No? Wasakin yung popularidad. Kasi, hindi, tingnan nyo mangyayari. Tuwing atin si BP Sara, lahat ng media nakatutok. Bidang-bida si BP Sara. Hindi naman nila mabutata sa aktual na hearing. Ano po yung purpose? Sa totoo lang po, bakit nila pilit na pinaatin si BP Sara? Ano po yung purpose? Para pagmukhain na magnanakaw, no? Katulad ng mga ginagawa nila kay Alice Go, Cassandra Ong, sila Harry Roque. Yan yung gusto nila eh. Ipahiya. Palabasin na magnanakaw. Palabasin na karapat-dapat na sampahan ng kasong na karapat-dapat impeach. O yan yung purpose nyo, di ba? Kaya may media dyan, mapapahiya namin to. Handa kayo ng mga script. Nakahanda kayo eh. Baliktad po nangyayari. Yun po yung purpose nila, wasakin eh. After po nito, siyempre, tapos na si BP Sara, sikat na naman siya, lahat na naman ngayon. Lahat na naman po ng media, laman na naman siya. Walang binabayarang media si BP Sara. Paalala ko lang sa inyo, wala po siyang binabayaran na PR. Nagagamit niya kayo ng libre, kayong media. Hindi nyo nahalata yun. Siyempre, kinakailangan nyo i-cover, baka mapahiya eh. Hindi po napapahiya. Sino napapahiya? Yung mga congressman. Sasaluhin na lang nila na hirap tuloy yung mga vlogger nyo na saluhin. No? Para pasamain si BP Sara. Ang hirap pong pasamain yung hero eh. Lumalabas pong hero. Hindi pa yan. No? Imbes na may mga binubunyag pa kayo, ngayon na kasalukuyan kayo mahahabayang hearing. Wala na umiintindi bakit lahat ng press sumunod kay BP Sara eh. Lahat ng press nakuha na naman ni BP Sara. Di ba? Tapos nagsasalita na naman si BP Sara sa lahat. Ang dami pong mga binibitawan ni BP Sara ng mga kumbaga sa basketball, yung mga dunk ni Michael Jordan, pamposter, no? Quotable quotes. Napakarami na naman binitawang quotable quotes ni BP Sara. Isang araw lang naganap o kalahating araw lang naganap. Isang linggo na namang laman ng balita si BP Sara. Inggit na inggit po yun na mamimigay ng ayuda eh. Pilit na pilit yung pagko-cover sa kanya ng media. Bibigyan ko kayo ng puta. Ayaw. Alam mo, Tambi, dapat tinaayos mo rin muna yung mga diction mo kung magtatagalog ka. Bibigyan ko kayo! Di mo ano ba bibigay daw? Palakpakan na lang tayo, may bibigay. Hirap na hirap makakuha ng media mileage. No? Pero mo, bilyon-bilyon yung pinamimigay. Daming tao lagi. Walang pumapalakpak nga lang. Meron pa, saan ka nakakita na naglalakad? Palakpak tayo, palakpak po tayo, palakpak. Pucha si Duterte, kahit saan makita. Duterte! Hindi talaga eh. Ganun. Bibigyan ko kayo! Luma, ilan lang yung nag-cover no? Mga vlogger lang at papakalat na lang nila. Ito po, walang bayad sa media. ABS-CBN, GMA, nag-uunahan pa eh. Nag-uunahan pa sa mga quotable quotes ni BP Sara eh. Hindi po nagpapatawag si BP Sara ng press con. Kasi pag nagpatawag ka ng press con, alam mo, yung mga yan, sanay yan na meron kang inaabot eh.
Napansin nyo ba hindi nagpapatawag ng press con si VP Sara? Matindi. Kayo nagpapasikat kay VP Sara. Gawan lang ng speech ni VP Sara yan. Durog-durog na kayo. Nakabanat na, sumikat pa na naman si VP Sara. Ano po yung mga quotable quotes ni VP Sara? Katulad po nito, it is clear to me that this inquiry is not about misuse funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contest. Ito po yung speech niya lang to ha. Ang dami na pong kinote ngayon. Anong tawag dyan? Yung mukha ni VP Sara tapos may quotes. Tapos yung mga ganon, post. Iba pa tong mga interview. Tatanungin siya sa impeachment. Ano po masasabi? Paano niyo po nasabi na impeachment? Di ba? Sinabi niya ni mga ganun. Ang dami po talaga. Ang balita po nito pang 1 linggo na. Ito pa po ang sinasabi, we have not done anything wrong. There is no misuse of funds. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate law courts. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. Yan po ang ginagawa nyo kay VP Sara. Well-funded and coordinated political attack. Kita nyo, nakaka-atake tuloy si VP Sara. Saan siya umatake? Sa Congress. Hindi po siya dun sa powerful na nga yung nagpapa one-on-one si VP Sara Yung serye ng interview niya na one-on-one. Very powerful na nga yun. Lalo ng powerful kung nakaharap siya sa mga congressman. At sinasabi niya to sa mga congressman. Kasi naroon yung press Hindi po nila pwedeng hindi ito kunin at sabihin at ibalita. No? This exercise is a well-funded and coordinated political attack. Ibig sabihin, yung machinery ninyo na traditional media, traditional press, si VP Sara ang nakikinabang. No? Dahil din, binibigyan nyo siya ng chance. Bakit nyo binibigyan ng chance? Malaking balita yung pina-attend nyo At umattend naman. Di po ba? Gusto nyo siyang pa-attendin dyan. Gusto nyo siyang ipahiya. Gusto nyong makabawi. Pero never kayong makakabawi kay VP Sara. Advance mag-isip Okay. Eto tignan nyo Tignan po ninyo yung nangyari Ito pa po. Sundan natin. What you are trying to do is make a case for impeachment. Dinideny nila yan ngayon. Pero pag lumabas na impeachment, sasabihin natin lahat, tama talaga si VP Sara For impeachment, dalawa lang po yan Pag hindi po nila in-impeach si VP Sara, na-prevent yung impeachment, dahil din kay VP Sara, sabi, wag na tayo magbulhan, gusto nyo lang ako impeach Pag in-impeach nyo naman, kita nyo, tama si VP Sara. Wala kayong paglalagyan kay VP Sara. Lahat ng gawin nyo, trap na kayo. Trap na kayo sa taong bayan. Lahat ng ginagawa nyo for impeachment. Pag hindi nyo naman na-impeach, di ba? Kaya hindi nyo na-impeach dahil inunahan na kayo ni VP Sara. Kaya kayo, wala na talo. Hindi pa kayo nakaka-move. Checkmate agad. Alam nyo yung mangyari, kahit na anong move nyo, itira nyo man yung kabayo, kainin nyo man yung kabayo, magkainan man kayo, wala na kayo. Sakyan nyo man yung mukhang kabayo na naka-Chanel.
Pangunahan man kayo ng mukhang kabayo na naka-Hermes. Ha? Manguna man sa inyo yung mukhang kabayo na naka Louis Vuitton. Wala pa rin. Kasi naunahan na kayo. Grandmaster, kumbaga, ahead ng 10 moves. Ahead ng 10 moves si Sara Duterte sa inyo. Alam mo ang ginawa nito ni Chua, yung chairman po nitong accountability? Inimbitahan po, no? Inimbitahan po yung mga head ng extension office. Pag hindi po sila umattend, kakasuhan sila, 'di ba? Ganyan yung kalaro kay Kibuloy at sa iba pa. Pag hindi kayo umattend, kakasuhan kayo. Yun po yun eh. Tignan nyo muna yung mga nangyari ha, tsaka na yung laman ha. Papadalang kayo ng sulat, pina-attend ka bilang head or yung representative mo. Sino man ang padala nila, iko-contempt ng mga to. Papaaminin, kung hindi ka umamin, pag hindi nagustuhan, iko-contempt ka. Ugali ng mga yan eh, di ba? Sumagot ka man at hindi nila nagustuhan, contempt ka. Okay. Gaano kahenyo si BP Sara? Ang nakalagay sa imbitasyon, you are invited or any of your representative. Sino po ang representative nilang lahat? Yung Vice President ng Pilipinas. Wala pong pinadalang iba kundi si BP Sara. Sinabi ni BP Sara, ako po ang representative ng aking mga extension office. Iniimbitahan bawat isa. Siya ang representative. Mapapalayas ba nila si BP Sara? Hindi ka naman namin inimbitahan. Inimbitahan namin yung mga tauhan mo. Ako nga representative nila eh. Pwede nang hindi umattend. Hindi po nila ma-break yun eh. Ngayon, meron na naman. Pagkatapos, imbitahin natin yan. Sabi ni Paduano. Sino ba to? Yung nakapirma na yan, imbitahin natin. Alam na namin kung ano po mangyayari niyan. Hindi naman nila pwedeng tanungin. Bakit? Hindi dalawa po. Bakit po may dalawang nagtanong bago na maalam si BP Sara? May dalawang nagtanong, si Franz Castro at saka ang napakagandang ang nating ganyo, si Swansing. Nagtanong, bakit po hindi nila tinatanong si Inday Sara? Dalawa po. Una, hindi nanumpa si BP Sara. Bakit hindi nanumpa? Kasi witness lang daw. Hindi makapalag si Chua. Bakit? Nakalagay sa kanilang rules, witness lang daw yung manunumpa. Yung mga resource person, hindi po manunumpa. Sabi ni BP Sara, ano ba ako rito? Witness ba o resource person? Resource person po kayo. Wala naman pong pagkakaiba. Kita mo, hindi alam ni Chua. Hindi alam ni Chua. Si Chua, yung chairman, hindi niya alam pagkakaiba ng witness tsaka yung resource person. Kaya sabi ni, hindi po ako witness, resource person ako. Sabi naman ni Chua, pagkakaiba lang po yan. Tawag lang. Biruin mo, chairman ka, hindi mo alam kung ano pagkakaiba ng witness tsaka resource person. Ako rin, hindi ko rin alam eh. Pareho tayo, Chua. Hindi ko rin alam ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba natin, hindi ako chairman. Ikaw chairman ka. Kaya nakikita ka eh. Di ba? Alam niyo po, sa totoo lang, kami mga sanay makipagdebate, kahit hindi rin namin alam eh. Mapakita lang namin na hindi mo alam. Kahit po walang sense. Alam mo, pagkakaiba ng witness at ng resource person, palalabasin lang namin na chairman ka
At hindi mo alam. Kahit ba hindi ko alam eh. Oh, at least ikaw chairman, dapat alam mo. Yun lang po yun eh, no? Ganun lang po yung ganun lang po magpaikot. Kaya tawa ko ng tawa kasi pinaiikot nila si Chua eh. Di ba? Ako po ay chairperson. Hindi po ako witness.